Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to Face the Nation. I am Laurelyn Garcia Velarde. For this week's discussion, makakasama po natin ang isang senatoriable na talaga naman pong nakapagserbisyo publiko na dahil siya po ay naging congressman from 1992 to 2001 at pagkatapos po ng kanyang 3 term ay naging gobernador naman din po siya at nakapagbigay ng 2 termino. Ito po ay sa probinsya ng Catanduanes sa Bicol Region at ngayon po inilalatag niya o ilalatag niya ang kanyang plataforma para mapabilang naman siya sa Senate of the Philippines bilang isang senador. Welcome to our studio and welcome to Face the Nation, Attorney Leandro Verceles Jr. Hindi ko alam kung ang itatawag ko po ba sa inyo ay Congressman, Attorney Lee. Lee na lang. Yes. Opo, alam niyo po, sinabi ko nga po kanina, kayo po ay talaga namang meron ng eksperyensya pagdating sa serbisyo publiko sa pagiging congressman. Sabi ko nga kanina, nakatatlong termino kayo. At bilang congressman, nakapag-leave din naman kayo ng mark nyo dahil kayo po ay nakapagpasa ng batas. At ito po ay isa sa ating mga pag-uusapan ngayon. At bukod po dyan, kayo din po ay naging governor. Kaya sabi nga natin, itong politika hindi bago sa inyo. At gusto nyo pong kaharapin sa mas malaking level na kasi hindi na tayo limited sa probinsya ng Catanduanes. Ang gusto nyo na po ay makapagbigay serbisyo publiko sa buong Pilipinas, makagawa ng mga batas na naaangkop. Pero balikan po muna natin ang inyong pagiging congressman. Ano po ba yung mga sa batas natin dyan na ngayon ay patuloy pa rin na nakatutulong sa ating bansa? So anyway, unang-una, Laurelyn, thank you for having me. At saka yung mga nag-review ngayon sa GNN TV, magandang umaga po o hapon kung ano. Ako po ay si Leandro Lee Verceles Jr. bilang isang congressman at gobernador. As congressman, bali 3 terms po ako from 1992 hanggang 2001. Ako po ay nagsulat ng pinaka-saysayan E-Commerce Act or Republic Act 8792. Ito po yung E-Commerce Act. Dahil dito, nakakaroon tayo ng malaking call center ng industriya at itong industriya ito nag-aambag sa ekonomiya ng Pilipinas. 2.2 trillion pesos ang kita kada taon. At saka aside from this, nakaroon ng trabaho ang mga 5 milyones na Pilipino, directly, indirectly. At saka nakaroon tayo ng 20,000 connection sa internet from mga schools, paaralan, kolehiyo, universidad at yung government offices. At kayo, yung mahilig kayo sa mga Lazada, mag-Shopee, dahil dito po sa e-commerce, nakaroon tayo ng online e-commerce. At saka mga ito, nagbigay po ng kumpiyansa sa tao na magiging maganda ang online commerce katulad ng Shopee at saka Lazada and of course online banking. Yeah, actually, alam mo, ngayon, Attorney Lee, ang sinasabi nga talagang itong mga sinabi mong mga platforms na to, sikat na sikat. Pero kung babalikan natin ikaw ay naging congressman noong 1992 pa hanggang 2001. Yes. Medyo matagal-tagal na din yan. Pero naisulong mo na nga itong Philippine E-Commerce Act which paved the way for all of this. Medyo techy na yata Landmark po kayo. to. Landmark legislation to. Pagka wala ito, medyo hindi tayo abot sa ganitong sitwasyon na maganda talaga yung e-commerce natin.
at saka yung mga mobile phones Kasi ako mahilig talaga ako sa teknolohiya. Oo. They call me as the techie of Congress. Siguro pagka maswerte ako magiging senador, ako magiging techie sa Senado. Oo, so nung kasing mga 1992, 95, diyan pa lang talaga nag-uumpisa yung tinatawag natin na iilan lang yung may internet. Iilan lang yung merong mobile phones. 'Di ba? Kasi hindi nga since yung country natin ay iba-iba, napakarami nating isla, yung connectivity napakahirap. Pero sabi ko nga, kahit ikaw ay nasa serbisyo publiko at kahit congressman, parang marami kang kaalaman with regards to technology, Attorney Lee. Well, mahilig po ako sa teknolohiya, although hindi po ako engineer. I am a lawyer by profession at saka business graduate sa UP. Pero mahilig ako sa teknolohiya kasi before pa bilang teenager, lumaki ko sa States dahil sa tatay ko ay naging ambassador sa United Nations, Philippine diplomat siya. So, doon ako lumaki. Doon ako kumuha ng magandang experience at saka yung interest sa technology. Yes. And then bumalik ako dito, and then yan ang ginamit ko. Ang maganda po kasi medyo kulang po tayo sa Kongreso sa panahon na yon ng mga technology. Kaya ako na lang, maganda yung pasok ko dyan. So, nagiging techie ako sa Kongreso. Yes. Napakaganda niya na kasi maraming techie ngayon. Marami na ngayon. Pero hindi dati, hindi nung panahon mo, nung ikaw ay nag-uumpisa sa Kongreso, hindi ganyan karami ang techie at nakakaintindi kung ano nga ba ang technology na meron tayo ngayon. Kasi fast forward, ilang taon na din yung lumipas na yan, Yeah. 'di ba? And also, base din sa napagkwentuhan natin kanina, when you were in office, either when you were a congressman or governor, sinabi mo nga, dinala mo na din sa iyong probinsya itong technology na to sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga maliit na tower para lang masigurado na meron ng communication sa Catanduanes. Yeah, maganda po yun, yung sinabi niyo, Lorlyn. Kasi bago ako naging congressman, ako po yung naglagay ng satellite television sa Catanduanes. Backwards talaga yung Catanduanes sa panahon na yun. So maganda po yun. So lahat nakaroon ng TV. Ginamit ko yan kasi gusto ko talaga i-expose yung minds nila sa development, sa progress. Then after that, pag congressman ako, ginamit ko yung tawag po nilang private sector, public sector, private sector relationship, yung PPP. Ano po to? Kasi alam ko yun, sa panahon yan, katulad ng Smart or Globe, hindi talaga sila papasok sa isang lugar na rural, talagang class 3 or class 5 province sa panahon na yun. Pupunta muna sila sa mga syudad. So ang ginawa ko, sinabi ko sa Smart, okay ganito, ako na lang magpo-provide ng mga tore nyo. Gagamitin ko yung pork barrel ko bilang isang congressman. Pag nakatayo na yan, kayo mismo mag-collocate ng mga electronics nyo, yung antenna, pumayag naman sila. So at that point in time, tayo po ang pinakauna sa buong Pilipinas na karoon ng village phone or barangay phone na kung kayo po, kung medyo may edad po kayo, katulad ako, that time, we had this, yung PhilTel, yung malaki. Yes. Yes. Linagay po namin yan kada isang sari-sari store per barangay. So, ibig sabihin, through that, kung meron silang mga kaanak na nasa ibang lugar dito sa Pilipinas, Of na course. meron din naman maaaring tawagan, or lalo na yung mga nasa ibang bansa, nagkakaroon sila ng communication dahil nga dito. Kasi Yeah. at that time, kung pag-uusapan natin yan, kasi baka hindi pa afford ng lahat ng tao. Pero Hindi. kung meron Village na phone yan pwede. sa mga barangay, dahil pwede yun. naitayo mo yung connectivity, pwede talagang magbigay. Pero yung ordinaryo lang ng mga masa, mahirap talaga yan. Kasi hindi naman na yan yung time na available siya everywhere. At that time, ganun Yes. talaga talagang wala pa yung mga, wala pa yung mga cellphone na maliit. oo. Ganito. Ang meron sila, yung malaki talaga. Hindi na pwede dalhin mo yan. So at least, yung village phone, meron. So we were the first in the entire country. Kami po nang nauna ang nagbigay ng cellular service sa buong Pilipinas. Ginawa po namin dyan sa Catanduanes. Yes, alam mo kung also I would just like to ask, sinabi din dito nung ikaw ay nandoon pa sa Congress, nagkaroon din ng Y2K law kung saan ang hangad natin dito ay magkaroon ng connectivity
or connection ang mga government offices, universities, and schools. Yes. Pero alam mo, ilang panahon na din ang lumipas, hindi pa rin natin na-achieve na talagang lahat interconnected na ang lahat para at least ang communication ay tuloy-tuloy. Kasi sabi nila napapabilis talaga ang trabaho kapag merong connectivity. Pero ilang panahon na din ang lumipas. Kaya parang isa din to sa mga isinusulong mo. Tama po ba? Pero bigyan mo muna kami ng konting idea dito sa isinulong mo dati na Y2K law para sa connection ng Philippine offices, universities, and even schools through internet. No, actually, yung Y2K law, ako po yung principal author dyan. Kasi sa panahon na yon, sinabi daw nila, pagdating mo sa year 2000, babalik yung oras, yung clock ng at saka masasira lahat. So ako po yung gumawa ng Y2K law. Pero after that, nakadikit po dyan yung RP Web. Itong RP Web, ako po yung principal sponsor dyan at siningit ko yan sa e-commerce act. Ano po itong RP Web na to? Ito yung nagsasabi na lahat ng mga kolehiyo, lahat ng mga universidad, lahat ng mga paaralan at saka lahat ng mga government offices dapat nakakonect. So estimate ko ngayon makalampasan ng 20,000 connections pero kulang pa yan. Alam natin dyan lang sa barangay, kulang na yan. Kaya in this thing, when we talk about yung artificial intelligence, may hardware component dyan. Ano po ito? Maglalagay po tayo ng isang Starlink na satellite terminal kada barangay. And then makakaroon tayo ng Wi-Fi para maging libre. Yeah. Ito po yung tinatawag natin na satellite internet. Yes. Kasi nga ang sinasabi natin dito sa Pilipinas, since magkakalayo lahat, hindi talaga tayo ma-providean lang ng terrestrial communications, even cabled communications. Hindi kaya. Talaga ang kailangan natin ay satellite. Pero kung alam mo, babalikan natin ang ating diskusyon kung ano nga ba ang mga plataforma mo na gusto mong ihain na talaga naman napapanahon na mapagtuunan ng pansin ngayon, lalo na kung ikaw ay maluluklok bilang senador sa darating na halalan. So ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa ating senatoriable na guest ngayon, si Attorney Leandro Vercelles Jr. sa pagbabalik po ng Face the Nation. Face the Nation. Patuloy po ang ating talakayan sa Face the Nation at kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong araw na ito na kumakandidato bilang senador sa darating na halalan, si Attorney Leandro Lee Vercelles Jr. Kanina po napag-usapan natin nung panahon na kayo ay nanunungkulan bilang congressman at gobernador at dyan nyo din nga po naumpisahan yung mga sinasabi na may kinalaman sa technology kasi ito din naman talaga yung hindi na pag may sinabi tayo about technology, hindi na nga future ang pinag-uusapan natin kasi technology is already here. So ngayon po, eto po, nakasulat dito ang kanyang mga plataforma at iisa-isahin natin to para mas maintindihan natin at makilala natin siya kung ano nga ba ang gusto niyang dalhin sa Senado kung sakali na siya ay maluluklok. Alam mo, Kong, ang sinasabi nila dito, ang sinasabi mo dito ay ang gusto natin magkaroon tayo ng world-class education. How will we achieve that? You being, kanina nga, sabi mo, techie in Congress. Ngayon naman, ang iyong pagiging techie, gusto mong dalhin sa Senado. Sa pagiging techie mo na to, kaakibat nito ang iyong sinusulong na world-class education. Paano magkaroon ng world-class education? Well, magandang tanong yan. Sa unang-una po ay bale 3 years ago, 3 taon, ang nangyari po, hindi talaga, walang teknolohiya na kaya natin gawin to. Because wala pa yung artificial intelligence. Siguro alam niyo na po yun. AI po yun, ang shortcut. At saka yung meron na kayong Meta AI na sa Facebook na yun, pwede nyo gamitin yan. Tanong-tulong lang kayo dyan, lalabas yung mga sagot. Pero pwede po natin gamitin to sa ngayon. Kaya excited ako kasi ang pwede natin gawin is ilalagay natin po yung AI, gagamitin po natin yung AI sa edukasyon. At hindi lang education, world-class na education. Kumbaga, wala na yung mga yung kailangan natin i-achieve, hindi lang yung pang-UP, pang-Lasal, pang-Ateneo, San Beda, mas mataas pa. Doon tayo sa pinakamataas sa buong mundo
yan ang i-aim natin, katulad ng Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, o yung sa Oxford University sa UK, yung Singapore, ganun ka-level ang pwede natin i-aim. Now, how do we do this? Paano natin gagawin to? The only way nakikita ko po, ang gamit ng AI, makakaroon tayo ng isang, ang unang-una, Lorlyn, we're going to magbibigay po tayo ng isang heavy-duty laptop kada isang estudyante at out-of-school youth. Iilan po sila? Siguro by 2025, abot yan mga 38 million estudyante. Each one, makakaroon sila ng laptop na matibay, na water resistant, tsaka super matibay yan. Na ang mangyari po dito, sila po, kada isang estudyante, magkaroon sila ng personal AI ng guro. Nasa computer po yan eh. At saka yun yan, magiging personalized ang teaching. One-on-one. One-on-one, 1:1, one teacher to one student. Sa ngayon, sanay po tayo sa 1:30 or 1:45. Yeah. Isipin nyo, medyo hindi talaga pwede yan pag gusto mo talaga mag-asenso ang Pilipinas. Kasi, nakaroon ako ng isang interview sa isang bata na grade 5, sabi daw niya, yung tanong ko, nakakaaral ba kayo ng mabuti sa classroom? Sabi daw niya, hindi po. Bakit? Kasi takot ako magtanong sa teacher. Bakit? Kasi sa bilisan ng lesson plan, ayon ng teacher, magkaroon ng mas maraming questions. Gusto nila, itutuloy yung lesson plan. So talagang there is no chance talaga magkaroon ng magandang edukasyon ang Filipino estudyante. So, what do we do? Gamitin natin yung AI. Lagay po natin yung isang guro sa isang computer at saka yung aral nila 1:1. At saka may nagsasabi, paano yung mga teachers? Hindi po sila mawawala dito. Kailangan natin kasi sila po ang mag-supervise. In fact, sila po ang makakaroon ng sariling AI assistant para sa lesson plan. Gaganda po ang training at saka ang aral dyan. And then pwede tayo gumawa ng hybrid, na ibig sabihin madalas yung curriculum nila nasa bahay. At saka one or two times kada isang linggo, papasok sila para magkaroon silang ng interrelation with the teacher at saka sa mga Iba pang estudyante. Yeah. Yes. Naintindihan ko kung ang isinusulong mo dito ay ang paggamit nga ng AI. Pero alam mo ngayon, sabi nga natin, hindi naman tayo nahuhuli na sa teknolohiya at naiintindihan natin to. Pero pag sinabi nating AI, marami pa din ang hindi nakakaintindi. Kasi nga, sa panahon din ngayon na talaga namang napakadali mag-provide ng impormasyon sa pamamagitan ng social media, kaya nga pumapasok na dyan ang misinformation at disinformation. Pero itong iyong isinusulong, ang sinasabi mo, umpisahan natin sa mga kabataan. Bata pa lang sila, tama ba? Yes. Ipasok na natin sa kanila na ito dapat pwede silang matuto sa mas mataas na level ng antas ng pag-aaral sa pamamagitan ng teknolohiya. Yes. Pero kung ito tinatanong natin ngayon kung babalikan natin yung mga budget, syempre alam mo naman, ang Pilipinas ay talaga namang hindi talaga napakaraming pera. Madami nga din tayong utang sa ibang bansa at ang laging na pagtutuunan ng pansin ay yung mga pangunahing pangangailangan natin ng gaya ng pagkain. Ang dami nating binibigyan ng mga ayuda kasi hindi nga sila wala silang sapat na panagkakakitaan pero tinutulungan na lang ng gobyerno para sa kanilang mga pang-araw-araw na kabuhayan. Kanina sinasabi mo, isulong natin na magkaroon ng one-on-one, so kinakailangan dito na sila ay magkaroon ng internet connectivity. Isinusulong mo din na lahat ang ating 38 million na mga estudyante ay magkaroon din ng mga laptop or gadget, di ba? So, ngayon sa palagay mo, mapagtutuunan ba ng gobyerno o mabibigyan ng gobyerno na magkaroon ng sapat na budget para mai-implement ito? DepEd nga lang for this year, yung budget nila, talagang sinasabi, kukulangin nga ito. Maski yung SHED, hindi din naman nakakasapat. Ano kaya ang pupwede natin gawin para sabihin natin na talagang ang gobyerno, alam natin na dapat. Pero paano natin gagawin yung dapat para magkaroon ng sapat na pondo at talaga namang itong nais mong magawa na to talagang maidala natin sa katuparan? Very good question, Lorlyn. Magandang pong tanong yan. So, how do we do this? Anong gagawin po natin? Alam niyo po, itong proyekto na to, ito talaga yung
pinaka magandang proyekto para sa Pilipinas. Grabe yung asenso dito, pati dadaming professionals dahil dito angat yung pamilya ng Pilipino mula sa kahirapan at saka marami pang ibang benefits dyan, and then yung sweldo, of course, sinabi ko angat yan. Now, ganito po yun. The whole program, yung capital outlay, kasi 38 million laptops yan, pati yung gagawin natin yung software. Ang total po dyan is 2 trillion pesos. That is for the capital outlay. Kasi malaki talaga. Pero i-compare natin dito. Yung musmo, yung build ng administrasyon ay umabot ng 160 billion dollars. 160 billion dollars. Kung i-translate mo o kung i-convert mo yung 2 million, that is 35 billion pesos. So this is only 22% of the build. So kung ikumparar mo yan, medyo okay. Na ito yung isipin natin, anong mas maganda, anong mas priority? Yung tao o yung mga infrastruktura? Dito lang ako. So we should do this first kasi pagka meron na tayong magandang highly educated ang mga taong bayan, marami tayong manggagawa. Pati yung mga problema natin, yung mga krimen, yung mga corruption, yung mga droga, maging produktibo ang mga tao, yung out of school youth. Mawala lahat yan. So dito lang ako kaysa dito. But of course, pwede natin combine yan eh. Ng 2 trillion, pwede man tayo maghiram sa mga Japanese International Cooperation Agency, yung JICA o sa World Bank o sa mga iba dyan na pwedeng mag-allocate ng pondo. Yes. And then, pwede man babalik naman yan. How? Tataas po yung tax base natin kasi yung mga tao maging professional sila. Lahat maging professional. At saka hindi lang yan. Yung software yun, pwede natin ibenta sa ibang bansa. Kasi tayong mauna sa buong mundo nakaroon ng digital education using AI. So maraming mangyayari dyan. So to me, dito lang tayo. Yun na nga, ang sabi mo kasi kung the key to success of your family, your future, and the progress of the Filipino, talagang i-focus natin Doon ang lang tayo. edukasyon. Doon lang Kasi tayo. talagang pagka sila nagkaroon ng tamang edukasyon, mababago yung buhay nila. At saka hindi lang yan, Lorlyn. Lahat kahit galing ka sa mahirap, talaga let's say, or indigenous group ka, or let's say sa area na talagang wala kang access, lahat po yan open dyan. So to me, poverty will not be an excuse to education, to high class. Hindi na magaganyan. Anybody, kakaroon ng laptop sila at saka free internet. At saka hindi lang free internet, kakaroon sila ng So, AI. nagbibigay naman ng libreng edukasyon ang ating pamahalaan. Libre po yan. Pero ang kailangan lang din is i-level up nga natin. Kung kayo ang gusto, dapat i-level up, pero ikaw ang gusto mo ay maging world class. Yeah, hindi lang level up kasi sa ngayon kung isipin mo, meron lumalabas na report ng Senado na tawag po dyan, miseducation. Ibig sabihin, nakapababa pa ang level natin. Although may batas na, hindi nakapababa. Ang gawin natin, gagawin tayo ng revolution sa edukasyon. Gagawin natin world class na. Kaya natin gawin to kung may AI. See, ang importante dito, 1:1. One teacher to one student. Yes. And syempre kasama lang din dyan kung kanina pinag-uusapan din natin yung connectivity. Kasi syempre nga, di ba, sinabi mo 1:1. So hindi naman po pwede yung isang teacher ay nasa lahat ng estudyante. So kailangan ng connectivity. Ipro-provide mo sila ng mga gadgets, pero paano natin masisigurado na makakarating sa kanila yung connection? Ngayon, ang dami pang lugar na walang internet. Yung iba nga, yung sinasabi, nakarating na din sa amin yung internet pero napakabagal pa din ng connectivity. Yung iba naman, wala pang connectivity. So, paano natin ito masusolusyonan? May solusyon dyan. Ang gagamitin po natin, ito yung Starlink na satellite internet galing po ng SpaceX o yung kay Elon Musk. Ano po ito? Maglagay po tayo ng isang satellite terminal kada barangay plaza at saka nakakonect yan sa
external Wi-Fi para yung buong plaza, libre yung internet. Now, ilan pong barangays natin? 42,046, thereabout. At saka yung eskwelahan, pwede tayong maglagay dyan, mga 10,000 plus ang eskwelahan or sa 20,000 plus sa eskwelahan. Pwede sila karoon ng multiple satellite internet. Now, ang style po dito, yung bata na may laptop, hindi naman kailangan continuous online yan eh. Kasi pwede tayong maglagay ng isang computer na pwede offline. So, punta ka na lang sa Barangay Plaza, i-download mo yung materials, balik ka naman sa bahay. And then after 1 week or pagka tapos na, balik ka na naman pagka pwede ka mag-update. So, no need for continuous. Oo, kasi ngayon, alam mo, ang ginagawa ko, di ba, sa kanila, module ang tawag. Module ang tama dyan. Pero ngayon, ang sinasabi mo, dapat hindi na module. Magtipid na tayo sa papel at sa printing na talaga naman. Pati yung mga guro, nahihirapan din sila dyan kasi lahat po online yan. Oo, ngayon, naaral ko na online lahat na yan. natin. Online na lahat. At saka, well, sa ngayon, hindi pwede lang puro online. Dapat na may teacher pa dyan. Yes. At saka dapat pumasok sila once or twice, isang araw o 2 araw kada isang linggo para at least makakaroon sila ng interaction sa mga estudyante at saka sa school. Din yan. Yeah, so hindi masosolve lahat po 'yon. At saka yung mga sinasabi po na kasi may tanong dito, paano yung AI na yan? Alam ko may AI kasi lahat mga sagot sa mga tanong lumalabas. No. The AI yung sinasabi ko, hindi yan magbibigay ng mga sagot. Ang mangyayari dyan, i-guide yung estudyante para at least yung estudyante makakaroon ng tawag po dyan ng critical thinking. Na ibig sabihin, sila ang gagawa ng tamang sagot dyan. Pero yung AI, tutulong dyan. So ang level ng estudyante, hindi lang dito, sobrang mataas na yan gamit yung AI. At saka mayroong pagtawag dyan na guardrails, ibig sabihin yan, yung mga hindi magandang content papasok. Hindi. Tayo ang magkaroon ng training para yung ayaw natin ipasok dito, hindi papasok dyan sa sistema. And then, we will encourage yung mga Filipino values at saka yung iba pa, nation building, mga ganon-ganon, para at least yung estudyante natin magiging responsible na ng isang Pilipino. Yes, napaka-importante pa din po niyan. Hindi dahil ipino-provide na natin ang teknolohiya at nagagawa na natin lahat ito, ay makakalimutan na natin ang ating values. Kasi sabi nga po, ikaw pagka may access ka sa social media, alam mo, lahat ng nakikita mo, akala mo na lang tama. Yung mga kabataan natin, kung hindi natin i-guide sa values na yan, makakakalimot talaga sila. So ngayon, kailangan din, kaakibat naman ng bagong teknolohiya na yan, ay sigurado na nandiyan pa rin yung guidance. And kung ano pa po ba ang inyong isinusulong kung kayo ay sakaling mauupo bilang isang senador? Well, ito po, bonus lang ito. Pero kaya gawin po to. Ayusin po natin permanenteng solusyon sa traffic sa Pilipinas. Umpisa po natin tayo sa EDSA. Hindi kailangan itong RFID, hindi kailangan ng luluwag ng kalsada o mga extra tulay. Hindi po. No infrastructure required. Ang gagamitin natin, mobile phones. that's it. Yes. Yan lang. At saka maganda po ito, sa lumalabas dito, bawasan mo yung driving mo, makakaroon ka ng cash. At saka raffle ticket, at saka coupons, at may iba pang insentibo. That is how we're gonna do it. So, maging masaya lahat. So kanina ang sinasabi mo, Gov, is parang kailangan magkaroon tayo ng app or connectivity libre po. sa ating Libre yung mga app. phones Libre yung para app. at least, ito ba para makita ba natin kung dapat ba tayong dumaan sa mga matatrapiko na lugar or maisaayos na paano Hindi, natin? kahit saan may traffic, basta may cooperation ng local government dyan, let's say Quezon City or Makati, or MMDA pagka gusto mo sa EDSA or sa C5, mga ganon. And then ang style po dito, kada isang linggo, magbibigay po tayo ng load sa kanila, 100 credits. Libre po yun. Register ka, libre. Yung 100 units na yon, gamitin mo yan pagka pupunta ka sa isang kalsada na nakasakop sa programa. See? So, parang waste yan eh. Lagay mo po yung destination mo at saka sasabihin, okay, daan ka dito, ito yung bawas sa credits mo.
Now, pagkaubos ng credits, hindi ka na pwede dumaan doon o sa ibang lugar. Parang fixed coding to pero flexible. Ikaw ang bahala maggamit yung unit, yung credits mo. Now, halimbawa, kung ubos ng credits mo, may emergency ka, pwede ka bumili ng extra credits pero hindi sa kumpanya. Bibilin mo sa isang tao na gusto ibenta yung credits nila. Now, why is this important? So parang may business side yan. Yeah, but bibigay ito ko libre na lang. Libre sa buong Pilipinas. Kikita lang ako pagka nasa abroad na lang. Global na lang, okay na yan. Pero dito, libre na yan. At saka maganda dito kasi, problema kasi yan ang gusto ni Secretary Remulla or maybe si Mayor Magalong sa Cebu. Gusto nila maglagay po sa lugar sa Pilipinas itong pagtawag ng congestion pricing. Ano po ito? Ang congestion pricing, kung papasok ka sa isang lugar, immediately may toll charge. Problema dyan, kailangan mo ng RFID, mahal yon. Ito, libre talaga, libre. At saka ang problema dyan, yan, kung gagamitin natin yan, para sa mayaman lang yan. Kasi yung mayaman, meron silang budget na pwede nila, basta kung gusto nila dumaan sa isang kalsada, bayad na lang bayad. Paano yung mahirap? So, ang gagawin mo dyan, ito na lang yung sa akin. Equal na lang. Kung kung let's say, halimbawa, isang mayaman, gusto niya dumaan dyan, bibili siya isa ng tao na responsible po siya sa credit sila or medyo mahirap, dito lang, bibili niyan. Parang, and then it will be also, parang bidding. So, ang lalabas dyan, itong tao na to, very responsible sila sa management ng credit sila, ibibenta lang dito. So, ito, kakaroon rin ng cash. Kasi ito, alam niya na hindi dapat siya magkaroon ng driving, babawasin yung driving, may kita pa siya. That is the best way. And it's not yet done sa buong mundo. Umpisa po natin dito sa Pilipinas. Yes. Kanina, alam mo kung i-share mo lang sa amin, sabi mo nga, hindi ka nag-aral tungkol sa teknolohiya. Kasi ikaw ay abogado by profession, di ba? Pero itong mga hindi sinusulong mo ay puro may kinalaman sa advancement sa pamamagitan ng technology. So, bakit ito ang nagiging linya mo ngayon? Ito sa traffic, meron tayong app. Tapos ikaw para magkaroon din ng world-class education, sabi mo nga, kailangan ng connectivity, kailangan ng artificial intelligence. Well, maswerte po ako kasi doon ako nag-aral sa States dahil sa father ko naging ambassador sa United Nations. While I was there, maswerte ako kasi meron kaming one set of encyclopedia. Binasa ko lahat yan, A to Z. Wow. And then after that, pagdating dito, kulang. In fact, yung mga library kulang. So, medyo humina ang interest ko dyan. And then, pumasok yung YouTube. So ako, self-learning lang, YouTube lang, at saka internet lang. Yan lang. Kasi that is the biggest library. Yes. So, doon na lang. Everything that you need to know is there. Yes. So, pero, YouTube. tama ka dyan, kasi hindi pa, kahit na ikaw merong access. Pero alam mo, marami pang mga mamamayan sa Pilipinas ang walang access na ganyan. Diyan papasok at napakabagal. Diyan papasok yung Starlink. Yes, diyan papasok po yan. At kung medyo kinukulang na po tayo sa oras, isang buwan pa naman, halos mahigit isang buwan pa para po tayo ay magkaroon ng tsansa na talagang makaharap dun sa mga mamamayang Pilipino para po kayo ay maiboto. At sabi nyo nga po, kayo ay lalakad, ipamimigay nyo ang mga flyer na ito kung saan dito nakasulat ang inyong mga isinusulong. Yes. Kasi kayo ngayon, kung governor, attorney, kandidato kayo bilang independent. Yeah. Pero ngayon talaga, hindi mo naman sasabihin na kailangan mong mag-ikot sa buong Pilipinas. Meron din namang social media na maaaring tumulong pero sa inyo. hindi kaya lang social media at alone. Hindi nga rin kaya ng social media alone. Alam mo kung titingnan din natin at hindi naman nawawala ng pag-asa lahat ng mga kumakandidato na gusto ko lang din mabigyan mo ng linaw kung paano ba natin nakikita ang ating pagtakbo. Maraming lumalabas kasi ngayon na mga survey. May nagpapa-survey, merong mga private survey, merong mga iba-iba na lumalabas na ito yung mga nagre-rating, ito yung mga nasa top 10, top 12, top 15. Sa ngayon, hindi tayo nagre-rate. Pero alam po natin na makakakuha tayo ng boto sa taong bayan. Paano po, ano po ba ang ating pwede pang gawin para ma-push natin itong si Attorney Leandro Verceles na makilala naman po ng publiko at sabihin natin na wag lang tayong basta
umasa sa survey, 'di ba? Kasi meron pa lahat ng mga kumakandidato kesa nasa survey yan, nasa itaas or nasa ibaba, lahat yan ay meron pang pag-asa na manalo ngayong darating na Well, halalan. ako po, medyo realistic ako po sa nangyari po dito. So, assuming lang, sumunod tayo sa survey, I am about 963. Nag-improve ako by a few points eh. Pero galing sa social media at saka, well, because of limited budget. So, paano natin gagawin para manalo tayo? Ako po ay isang data-driven, data marketing ako. Kasi yan ang profession ko bago ko naging abogado eh. Multinational po ako galing sa sa Procter & Gamble sa sa Alaska at saka sa Quaker Oats. So ano po yun? Well, dapat data-driven tayo. So nakaroon ako ng isang kalye survey para sa akin lang, hindi ko pinublish to, na nag-survey ko sa NCR, Quezon, Pampanga at Cavite. Ang lumalabas, basta mabasa nila ng flyer ko, out of 100 people, 75% will vote for me. Okay, vote for me, so 75%. Now, kung ganon, ang kailangan ko lang gawin, i-distribute ko ng about 15 million sa buong Pilipinas. Now, yung iba dyan, kung gusto nila gamitin niya, kasi about 69%, kung hindi ako, at least 69%, bobotohin yung tao ng isang kandidato na hindi ako. It could be a senator, party list, congressman, or governor, or even municipal councilor or city mayor. Pwede nila gawin ay mag-subscribe dito. Libre naman to. Bahala kayong gusto nyo to. Nasa likod, yung plataforma ko, at saka nasa harap, kayo. Basta kayo na lang mag-print yan. I give this for free. Yeah. So punta kayo sa newdirection065@gmail.com. Now with this, kaya na. With this, kung na-distribute ng 50 million yan, estimate ko, lulusot ako din, papasok ko sa Magic 12. I'm confident of that. And ito yung susi dito, yung flyers eh. So please help me if kung medyo gusto niyo yung plataforma ko, kung talagang gusto niyo to para sa anak niyo, para sa apo niyo, you help me with this. At huwag niyo kalimutan ito, yung si Leandro Verceles, number 65 sa senatorial balota. Now with this, basta ma-expand to ng 50 million, lamang I will make it. Yes. Okay, attorney, dating governor, dating congressman, at ngayon ay gumagawa ng paraan, lumalapit sa inyo para maihalal bilang senador ngayon darating na halalan. Meron po kayong pagkakataon para ibigay ang inyong panghuling mensahe o paalala Yes. sa ating mga manonood? Well, alam na po natin, maraming issue na ngayon eh, lalo na campaign. May issue dito, yung sa ICC, yung kay Presidente Marcos, yung dating Presidente, Pangulo si Duterte, at saka lahat po, nagiging magulo na. Grabing issue dyan. Pero ito lang tanong ko sa inyo, dapat meron tayong isa na pang-move forward eh. Kasi ito po, okay na sa kanila, that's an exercise of democracy, free speech. Kaya lang, paano, pag-ayos na yan, ano mangyari po sa atin? Kailangan po natin ng isang bagay na at least mag-move tayo forward para sa pamilya natin, para rin sa Pilipinas. So, ang suggestion ko po, focus lang tayo dito sa edukasyon. Yung world-class education para sa mga anak natin, para sa mga apo natin. Huwag natin kalimutan po yan. So, sige, tuloy-tuloy natin ito. Kasi daming debate dito sa issue ng ICC. Yan talaga, ang lumalabas yan. Pero let us not forget, let's move forward dito po sa world education. Kasi I promise you, basta nakaupo na ako, I can promise you, maging world-class at saka kayo po, mapaproud kayo sa mga anak nyo, mga apo nyo kasi maging world-class sila. Yung education nila, hindi lang pang UP at Ateneo Lasal, mas mataas po. Then sila lang bahala sa lahat at kung magiging productive na po sila sa pagpasok sila sa mga trabaho, sila lang bahala sa inyo. So with this, mag-focus po tayo, dapat talaga mag-move forward tayo sa world-class education, mag-move tayo dito sa new direction. Ito po yung tawag sa
sa plataforma New Direction. At huwag nyo kalimutan po, Leandro Lee Berceles, number 65 sa Baloto. Akong bahala sa kinabukasan ng mga anak nyo at saka sa apo nyo. Ako rin bahala po dyan. At saka sa traffic, ako rin bahala dyan. Ayusin ko yan. Ayusin ko lahat. Yes. At yan po ang ating panauhin ngayong linggong ito. Siya po ay nagsusulong ng magkaroon ng world-class education ang ating mga kabataan. At sabi nga po niya, magkaroon ng new direction ang ating bansa. At syempre, sabi niya, sana magkaroon na ng teki sa Senado. Yan po ang ating panauhin ngayon, si Attorney Leonardo Lee Berceles Jr. Maraming salamat po, and that concludes our discussion for this week here on Face the Nation. I'm Laurelyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. Ayos. Face the Nation.